And bilang singer, ang kasama natin ngayon at grand champion ng Field Cup, ang pag-uusapan natin ay Valentine's Day. Layo. Napaka-akma! Sobra. Napaka-akma! In-expect ko. Oo, di ba? Nung nakita ko siya, sabi ko, Valentine's Day pag-uusapan natin. What? Bilang mag-Valentine's na, what triggered you today? What triggered me today? Ano ba? Dahil trending ka ngayon, ang daming nagtatanong. Pati mga Koreano nagtatanong kung single ka ba daw. I think ako na lang sasagot. Napurnada na ang puso ni bakla. Pero hindi kami magjowa ha. Parang fantasy ko Hindi naman lang kami siya. nag-isip na magjowa kayo. Huwag ka mag-alala. Ay, sabihan mo. Bilang champion ng Field Cup, anong ipapanalo mo bukas? Since na ipanalo mo na yung Pinas, Oo. sarili mo naman. Sarili mo naman. Anong plano mo bukas? Kung magre-rest ang person, kakauwi lang. Dahil nga siya ang iyong pahinga. Ang galing! Ang galing-galing talaga! Yes, galing! Oh my God! Grabe! Woo! Oh my God! Woo! Welcome to another episode of Triggered! Yes, nagbabalik ulit ang Triggered Barkada dito sa Vault. Please visit them at O Square 2 Green Hill Shopping Center inside Tito's Latin Barbecue and Brew. At kasama ulit natin today, yes, dance for you, Marco Oliveros! Yes, hello, mabuhay. Bok it for you. Also, can I just say, like ako, sigaw tayo ng sigaw dito, pero nare-realize ko, if I'm listening to a podcast, tapos yung pinapakinggan ko, sumisigaw, Ang sakit sa tenga. i-off ko na lang. So, sorry po So at least alam natin yung nakikinig, talagang solid sila. No? Natatanggal yung mga fake fans. Okay. Anyway, eto, sigurado ako nakikita nyo na, pero usually nakatakip siya dun sa show niya eh. Ganun na eh. Eto, kasama natin today, Field Cup Korea Grand Champion, Wow! the Laguna Diva, Yes. Arabelle De La Cruz, mga ka-triggered! Oh, thank you very much for having me. Kita nyo? Laguna. Yung singer ang hinhin lang. Para kami Lagunense pa. Yes. Ah, Mga taga-Laguna talaga Yes. yan. Laguna represent. Magaganda, ganyan. Oo. Ah, Oh, bilang pang welcome kay Arabelle, nandito na agad yung pagkain natin. Ano na lang natin, sabihin lang natin sa ating mga viewers, kahit ano, nakikinig ka sa Spotify para lang magutom ka. Sarap, commercial. Eto, may pastelitos tayo and truffle parmesan fries. Shuffle that. And bilang singer, ang kasama natin ngayon at grand champion ng Field Cup, ang pag-uusapan natin ay Valentine's Day. Layo. Napaka-akma! Sobra. Napaka-akma! In-expect ko. Oo, di ba? Nung nakita ko siya, sabi ko, Valentine's Day pag-uusapan natin. Oo, tama. Oo. At dahil ito, Arben, sisimulan natin agad. Dahil trending ka ngayon, ang daming nagtatanong. Pati mga Koreano nagtatanong kung single ka ba daw. I think ako na lang sasagot. Ay! Ay! Ay, ganun. Ay! Ano daw sagot yung, yan? yung handler, lumalapit. Lumalapit. Ikaw? Hindi nyo ako mapipigilan. Ay, Diyos ko ka. Yeah, man. The floor is yours. Just your answer. Answer. Oh. Bakit ganon? Wala na ganun. It's Ay, wala ba? Wala. us. It's just Uh, me. yeah, just you. Ay, ito talaga. Nakakaloka ka. Oh, sagutin mo na! Masaya ako. Yun lang ang dapat na masaya. malaman nyo. Masaya. Yes. Champion talaga. Masaya ako kasi yun nga. Naiuwi ang title. Yes naman. Oh, last time you were here, sinabi mo na na-Clash 2025 yung huling competition mo. Pero ngayon, you Yes. joined Field Cup Korea. Oh. May doubts ka ba before joining this competition? Or Actually, accepting this opportunity? yes. Kasi sabi ko nga, The Clash na yung last competition na sasalihan ko. And hindi ko naman alam na magkakaroon ng ganitong opportunity. So, after The Clash. So, hindi pa ako fully aware kung ano yung pinaka like mechanics or gagawin namin dito sa competition na to. Kasama ko si Thea nun. Pare-pareho kaming walang alam. So, wala talaga akong in-expect
Na kahit anong mag-audition lang ako dito, kung ano man yung mangyari, yun na yun. Kasi sabi ko, lahat na siguro ng pressure, lahat na ng effort, nilagay ko na doon sa The Clash kasi sabi ko last na yun. So, super unexpected. Lahat na nangyari after. Very, very happy naman ako kasi blessed na Siyempre. binigay to. Ganito Oo. yung nangyari sa competition na to. And I'm very happy na hindi lang ako yung represent ko. My Philippines. God. Yes. Parang ka ng Miss Universe ang atake mo dun, ma. Sa totoo lang. Kaya din mo Oo, ikaw talaga naman. ma-prove na yung wag ka mag-give up. Kasi like, 'di ba kung nag-give up ka na sa singing from yung sinabi mo nga na last mo na yung The Clash, 'di ba? Minsan hindi mo alam yung breakthrough mo na pala is on the other side of yung kung kailan ka feeling mo tapos ka na. Yes. Yes. Na yes for you. Oh, yes na yes for you. Kaya di Okay? talaga ako naniniwala dyan sa mga last no? Pagdating sa inuman, ganun, last na yan. Hindi, wala natutuloy talaga. Oh, iba yung sa'yo eh, no? Oo. Talaga. Sorry. Okay. Ayan, alright. Pero how was the audition process ba for you guys? How about you? How was the audition process for you naman? Well, it was my first time to sing behind a screen, yung hindi nakikita ng judges, and it's so freeing. Like as in yung pakiramdam niya for me na yung I don't have to worry about kung ano yung itsura ng face Ay, ko. hindi na kayo nag-full makeup nun. Nung audition ako, Di na. hindi. Oy, sabong. Laban lang, kanta lang. Kasi boses lang naman naririnig. Pero mahirap din siya. Kasi Bunker ang syempre, atake. bilang singer naman, boss, pinaka-feature talaga yung boses. Pero part din kasi ng kung paano mo na i-convey yung message and emotions ng song is yung stage presence mo, yung facial expression mo, kung paano mo ginagalaw yung hands mo. So, struggle din siya and extra effort din to make the emotions felt through just the voice. So, mas na-pressure. Ikaw, mas na-pressure ka. Mas na-pressure ba kayo? Na kasi boses lang talaga ang labanan dito. Yeah, for me, in a way, yes. Kasi masanay ako na nagpo-perform na nakikita ko yung tao. Tapos, parang pag nakikita ko kasi yung tao, habang nagpo-perform ako, nalalaman ko kung nag-enjoy ba sila o hindi. Kasi behind nga kami, kumakanta sa competition na to. Parang, ano na ba nangyayari dun sa kanila doon? Ano na ba? Masaya ba sila? Okay ba sila sa naririnig nila? Tapos shadow, silhouette lang yung nakikita nila. So parang, sasabihan pa na ano ba ang gusto nilang makita habang kumakanta kami. Hindi nila nakikita yung expressions Nakapostura ka lang ng namin. ganun. Yeah. Banat na banat yun. Mabanat na banat. Pak, singer na singer. Kumakanta ka, nakabuka ka na pala dun. I have nothing. Attack Ben. Oo. El Gama Penumbra. Yun ang peg talaga. Pero did that affect ba your choices pagdating sa kanta? Kasi boses lang eh. So, naapektuhan ba siya na dapat dagdagan ko pa dito, dapat mas birit pa kasi wala yung stage presence nyo? Siguro sa akin, mas naririnig ko yung sarili ko. Mas nakakapag-focus ako sa vocals ko. Pero mas nakaka-pressure siya. Kasi nandun lang yung focus mo eh. Ang nakikita mo lang white. Tapos iisipin mo na lang boses talaga eh. Kahit ano nang mangyari sa face mo eh. No? Kasi wala nga nakakakita. Kahit may tinga ka, no, okay lang. Wala kahit bagong kain, go. Pero yun nga, mas nakaka-pressure siya in a way. Kasi yun lang yung naririnig mo talaga eh. Ikaw lang. Ano yung, I wanna know, ano yung parang ginawa mo before ka sumalang? Paano mo ni-ready yung sarili mo, ganun? Knowing nga na may mga ganito na naalam mo naman di makikita yung mukha mo. Paano ka nag-prepare? Nakapajamas lang siya. Ganun. Ganun. Like sa Korea na ba to? Oo. Sa akin kasi, actually, nakakakaba eh. Nakakakaba siya before pa mag-start. Sa akin nun, ang preparation ko siguro, yung pinaka-silhouette na lang eh. Doon pa lang sa physical, yung silhouette na lang. Maganda ba silhouette natin dito? Ganyan. Kasi hindi naman nakikita yung itsura eh. Pagandahan. Yes, oo, pagandahan. Ibobong ka mo. Banat na lang ganun. Di ba? Ito yung mic te. So, sabi ko, when it comes to the voice naman din, parang, ang hirap sabihin na ano eh. Ang hirap
kung paano lang ako mag-prepare. Kung paano ako mag-prepare dito, ganun lang din siguro doon. Pero mas syempre, dapat mas malinis. Kasi yun lang yung pagbabasehan nila eh. Doon lang yung scoring talaga. Boses. Boses Yun ang tunay na talaga. singing contest. Oh, talagang sing lang Boses talaga. ka lang sa akin. Tanggal ang using personality mo, bakla. Tanggal ang stage presence. Walang face card dito. Bosesan mo ko, tanga ka ha. So paano ba yung how did rehearsals go? Was it difficult na working in Korea with Koreans there na syempre there's some sort of language barrier ganun. And yung mga songs mo ba dun, like how does the Korean management work naman? Yung sistema nila dun. Iba ba dito? How is it different? Actually, doon kasi mas mararamdaman mo na work talaga. Ang serious nila. Oo, seryoso sila doon. Kaya parang, lalo na, meron nga silang yung system, yung pali-pali system, kumbaga parang quick-quick ganun. Dapat pronto. Parang pag merong ganap, agad-agaran. Stop ka agad, Yan. ASAP. Oo. Paano ba? Ang hirap kasi, pag kinumpare ko kasi, pag nandito, parang, Tamad tayo, ganun. hindi na, grabe naman siya. Hindi Dino ganon. time. Oo. Over naman. Super. Pero dito kasi mararamdaman habang nag-work ka, nag-enjoy ka. Though nag-enjoy ka din naman doon, pero mas mararamdaman mo na seryoso ka dapat. Oo, Yung, talaga. oo. Dapat yung focus mo talagang yung lapag na lapag sa work, gano'n. Ganyan yung sinabi din. Pareho ka na sinabi ni Diba? ano, kasi nagtatanong ko kay Kim Jisoo. Doon daw talaga. Bilang singer din siya. Hindi naman, bilang Korean. Oh, di ba bakla? Tapos, ganun nga, pukpukan daw pala talaga doon, pagudan. So, sabi ko sa kanya, sana or. Sarahor. Sarahor. Pero ano naman, they weren't super strict naman. Like sa song choices mo, ikaw pa rin naman talaga, or how does that work ba when it comes to the picking of the songs? Bale sa song choice naman kasi, meron naman kaming say. Pero, dahil sa copyright and sa mga ganon, strict sila dun. Like also yung mga arrangement ng songs, original lang talaga. Original lang yung pwede naming kunin. Standard version lang. Bawal ang covers PH. Bawal. Sinking! Bawal. Oo. Ganun talaga. Ito. Did you guys have to sing a Korean song ba? Did you try? Hindi Did they naman, make you sing a Korean hindi naman song? kami pinilit. Like, parang, pwede, kung Amats mo. amat. Trip mo? Kung kaya, and of course, kung nakabase din kasi sa kanila, papakinggan muna nila kung okay ba sa'yo yung song. Yung way mo, yung pronunciation kasi, di ba, isa yun sa mga vital parts pagkakanta. Doon mamaya, iba yung pagkaka-pronounce mo, ibang meaning na yun. Tingnan ko. Try kang Tobini. Ako like maiba lang din ako with pronunciation. Like tayong mga Pinoy, kapag, syempre maraming mga K-pop fans na Pinoy. Tapos pag, bawa kami sa AOS, may mga performances kami na sobrang nabash dahil daw yung pronunciation namin ng Korean songs. Parang ako naman, syempre hindi kami Korean. Pero kapag ibang lahi, kumanta ng Tagalog song na sobrang maling-mali yung pronunciation, puring-puri nyo naman. Diba? G naman kayo na may foreigner na kumanta ng Tagalog song kahit baluktot yung pronunciation. So parang, bakit may double standard na ganun? Wala lang. Naisingit ko lang. Kaya pag kumanta kami ng Korean, Kasi hindi natin natanong Naman hit. what triggered you today. So yun siguro yun Alright. naalala ko Oo na, nga, no? naalala ko na naka-trigger sa akin today. Yun na lang. Oh. sige, since we're there na, tanong na natin to. Oo, Ara. What- Bilang mag-Valentine's na, what triggered you today? What triggered me today? Ano ba? Kahit Trigger. ano. Saya akong gumising eh. Okay na, okay. Kung happy trigger, okay lang din Happy naman trigger. yun. Di wow, masaya siya gumising. Good morning sa'yo. Ayoko na, alam mo talaga. Ay, grabe. Nakakaloka. Alam mo, pag tumitingin ako sa'yo, Naging roommate ko kasi si Ara. So, Ayan nga, hindi ko magets ba't kayo close. Maiba naman tayo. Kasi yung nicknames niya sa competition, it was Laguna Diva, tama ba? Tapos, ano yung kay Garrett? Zambales Zambales Beast. Beast. Yours is
Manila Storyteller. Saan naman nanggaling yung mga pangalan na yan? Sila ba yung pumili or kayo ba yung nag-suggest? Parang PBB, gano'n. May moniker. Well, May they moniker. made us answer parang questionnaire about our personalities, our journeys as singers, ganyan. Tapos doon sila kumuha ng pwede nilang gamitin na pang moniker. So ako siguro, sinabi ko doon na like my main purpose talaga with singing is always to tell the story of the song and to share the message na gustong iparating nung kanta. So, kaya yun yung pinili Manila ko. Storyteller. Yes. Ikaw naman, paano naman naging Laguna Diva? Sabi ko kasi, dun sa questions nila, ang sagot ko ata nun, nagkwento ako na, ang dami ko nilulook up na diva. Sabi ko, gusto ko, paglaki ko, diva ako, ganyan. So, I think dun nila kinuha yun. Parang, gusto mo maging diva, sige, sa pangalan. O, diva? O, diva. Give ko sa'yo yung fantasy mo. So, ito Oo, tanong ko, ganun. bakit si Kuya Garrett Beast? Kasi, Bakit siya ang tinawag na because Beast? he played the Beast sa Guam na production ng Right. Beauty and the Beast. Okay? Akala ko naman nilait ng ano natin. Hindi. Bata natin, Kasi ah. international na talaga kasi si Garrett Bolden, di ba? Nakadalawang musical na siya abroad. So, ayun. Mamaw naman talaga sa kantahan. Ang Yes. isang Garrett Ball. Yes, sir. Oo. So ito na punta naman tayo sa experiences niyo doon. Sino-sino naman yung mga naging friends niyo doon? Kasi for a time, parang ikaw na lang yung natira doon, syempre. Sino yung mga naging kasama mo doon na from other countries? Sa amin kasi, may iba't iba ako naging ka-roommate dun eh. Naka-roommate ko si Laos, yung naka-group ko nung second round. Tapos si Thai, nung finals. So, kami, actually kasi lahat sila parang longing din sa yung connection din, makabuo na relasyon. Kasi, pare-pareho ding, alam mo yun, tawag dito. Pare-pareho kami naiwan dun eh. Na ang tagal-tagal, pare-pareho kaming ang lungkot na kasi nga ang tagal. How long did you stay in Korea? Yan, almost 2 months. So nakakaano talaga siya. Actually, 1 linggo pa lang ako doon. Gusto ko nang umuwi. Sabi ko nga, bago mag-second round. Kasi, syempre, trio na yung second round namin. Kagrupo ko pa, Korean. Sabi ko nung time na yun, wala talaga ako na-expect anything. Actually, kahit nung first round, di ako nag-expect na kahit ano. Sabi ko, pumasa ako o hindi, okay lang. Win pa rin sa akin. Kasi, na-experience ko. Tapos, na-homesick na ako. First time akong malayo talaga sa lahat. Saan OFW ka doon? Grabe, parang W girl. Sulat kami! Oo. Yung tipong sa umaga, hindi ko alam kung napansin ni Thea yun. Nandun lang ako sa bintana ng CR, nakadungaw. Nagmumuni-muni. Nagmumuni-muni ako doon. Tapos Korean OST. May nag-wonder na nga ako, di ba nag-overheat yung phone niya? Kasi wala na siyang ginawa kundi mag-call sa Pinas. Oo. Ah. Oo, wala akong sinasabi. Oo. Kaya ako bumuo nun. Oo, kayo nag-formulate ng kwentong yon. Pero ngayon, yung mga nakasama mo naman, do you guys still keep in touch? Ngayon. Actually, nagkaroon ng GC na, eto, kamustahan? Nagbibigay pa sila ng mga gigs nila. Wow. Kapag napunta kayo dito sa country namin, punta kayo dito sa gig namin, sa event, ganyan. Super, sila, parang Alam yung... mo, kubaw lang. Yun. Yung dyan lang. Super supportive din talaga, even after mabawasan every round. Grabe yung support din talaga nila. Nakantabay din sila. It was a solid support Yes. system naman na habang Yes. nandun ka. Mm-mm. O ito naman, medyo juicy naman na tanong. So sino sinasabi mo, nagkasundo kayo, may GC kayo, gano'n nag-aayaan kayo sa gigs. Sino naman yung contestant na hindi mo nakasundo? Grabe naman yun. Ibe-bleep namin yan. I-bleep. Ibe-bleep namin yan. Iba-veil namin yan. Or hindi lang masyadong naka-vibes. Di man lang masyado naka-vibe. Hindi nakasundo. Gagawa pa ng issue talaga. Oo. Gusto ko yung international issue. Gusto ko ma-experience yung ganyan eh, yung nabiblip sa Crossing ano. borders. Grabe. Ano ba? Sa akin? Oh my God, totoo. Wala pa. Wala pa. Sabi ko na matara yung mga... Ay, Joke yun- lang. Sorry. Actually sa Thai, isa sa mga naging ka-close ko talaga ang Thai eh. Ang tanong, sino hindi mo nakasundo ah?
Ay, yung hindi ko nakasundo, hindi naman sa hindi nakasundo, siguro hindi ko lang siya Na-close masyado. na-close or na-vibe. Alam din ni Thea yun. Alam niya rin. Alam niya din. Wow! Yes. Consensus. Kasi, si Uy, up and sino down, na? gano'n na nga up and down. Sabi ko, Sino? Oo, kasi kami na parang hined to toe kami ng very oo. light. Oo. Sabi ko, ano ba to? Mukha ba akong gusgusin dito para i-up and down? Ay, ganun nyo. Tapos sabihin nyo. Tapos aw-aw. Para di ka maliprid. Sige, 1, 2, 3, go. Kasi masyadong malapit sa Pinoy, kaya masama rin ugali. Oo, No? Kaya di kayo mag-click. Kaya naman pala. Pero ayun, parang bakit naging head to toe? Ayos naman yung tsura na. Naligo naman kami. Yun nga eh. Baka siya yung hindi. Laitan na Ano tayo. naman, pero hindi ko rin alam, bigla siya nagbago nung... Parang nung narinig niya ng kumanta na Oo, nawala kami, na siya. parang, okay, may talent naman pala itong mga. Oo. Parang ganun. You have siguro. talent, ha? Oo, Yung talent ha. Nasindak, biglang bumait. oo. O ito naman, ano naman tayo. Tapos na tayo sa mga kasama mo. After your win, did you celebrate in Korea? Ay, yun na nga. Pwede ba yung sabihin? Hindi kasi sila ma-celebrate. As in, work talaga. Hindi masaya. Alam mo yung pagka-announce, Philippine, Laguna, di ba? Ganyan. Announcement. After ng announcement, picture lang ng slide. Tapos, poof. Ganun. Really? Masaya naman actually. Pero yung mararamdaman mo talaga na everything is work. Ganon. Kasi, dito sa atin, pag after ng competition announcement, ganyan, di ba? Parang, uy, saya-saya pa. Kahit off-cam na, ganyan. Yung mga tao, saya-saya doon. Nakaganon na. Tahimik, sobra. Kaya sabi ko nga, ano ba to? Parang may delay lang. Tapos biglang nagbabaklas na sila ng stage. Doon pa ako sa stage. Nag-expect ka pa, no? May isa mamaya. Dito, Ara. Sabi ko, ay grabe. Kasabay ko lumabas ng pinaka-studio yung mga may dala ng box. Sabi ko, ano ba to? Kasama na yung tech. Hindi mo man lang nalasap. Okay lang, dito mo na lang sa Philippines damhin Yes, yung yes. ano. So how has it damhin. been, your life now as the Veiled Cup champion? How has things changed for you? Actually, paano ba? Kasi sa akin, parang hindi ko pa siya ganun ma-process. Sink in for you. Yes, kasi yun nga, paulit-ulit ko sinasabi kahit kaninong magtanong na ang dami ko kasing sinilihan na contest sa iba't iba pang network. Umabot ako ng grand finals pero never akong nanalo. So sabi ko parang, like wala naman sa akin na parang never ako nag-hold ng grudge doon sa mga competition na yun. Kasi syempre, iba't iba na standards yung mga judge, iba't iba ng standards yan. So sabi ko, siguro hindi yun yung time or baka, meron pang time sa akin na naisip ko na, baka hindi para sa akin yung mag-champion. Baka, parang, kumbaga, kay Marina Summers, yung pambansang runner-up. Yes! Ganyan, parang siguro ganun ako. Actually, gumanon na siya after nung The Clash namin, that last year. Sabi ko, baka ganun nung, Marina, pero talagang sabi ko, kaya hindi na ako nag-expect ng kahit joining Veiled Cup, sabi ko, wala, kakanta na lang ako. Yun na lang. Sabi ko, actually, before ng announcement, sabi ko, baka runner-up na naman ako. Kung nag-expect na ako. Sabi ko, okay na to. Baka, ito na to. Sabi ko, Diba diba? sinurprise ka ni Lord? Oh, yes. Boom. Yun nga, Pag-announce super na Grand blessed. Champion, John Rex. Oh. Siya pa rin yun. Ayun. nice. Pero yun nga, you've been mentioning na you've been runner-up multiple times in the Clash Season 5 and 7. At marami ka na ring experiences being in a grand finals in a singing competition before this. So, what was the biggest lesson that you learned throughout all those that helped you finally to na maging champion ka na ngayon? Siguro, naging less yung pressure ko sa self ko. Parang anong nangyari kasi, hindi naman sa nag-expect ako ng kahit ano every time na sumasali ako kasi I never expect. Kahit saan. Like,
sobrang itaga ako man sa kahit anong bato yan. Never ako nag-expect eh. Yung sasabihin ko na dapat manalo ko. Magaling ako eh, dapat ganito, ganyan. Parang sa akin, kahit saang punto ako ng contest umabot, sabi ko, blessed pa rin ako kasi hindi lahat umabot to sa point na yun. Tapos siguro, yun nga, yung pressure kasi sa akin, yung pressure na nararamdaman ko every time na sumasali ako is not coming from the people around me. Sa akin kasi parang dapat magaling ka. Hindi dapat manalo eh. Dapat magaling ka kasi ayong mapahiya, ganyan. Siguro yun yung natutunan ko sa process ng lahat ng nasalihan ko na siguro this time sa Veiled, yun yung binawasan ko. Yung wag masyadong pressure, masyado kang kalkulado, lahat Don't na think, lang. just do. Yes. Ganun na lang. Yung parang, gawin mo kung anong gusto mong gawin. Malay mo, dun umayon yung, Panahon. yung panahon. Tama. Pinasa-Diyos mo na. Yes, yun na nga lang talaga. Pero kahit naman na hindi ka nag-champion before, like, kilala ka naman as a singer and you've been joining a lot of contests nga. At ito nga, may issue daw na pinag-aagawan ka daw ng tawag ng tanghalan at The Clash. Ko naman. Eto na, pag-uusapan na natin. May fans na nagsasabi na sa TNT ka kasi doon nag-start. May nagsasabi ka naman na sa The Clash ka mas nakilala. So parang mas masarap yung issue. Sagutin mo na. Totoo ba yun? And Buti, sagutin mo na. ano ba nangyari? Bakla, sagutin mo na. Sagutin mo na, Mare. Ha? Tagal ah. Matahimik na yung mga yan. Gagi. Napagagi siya eh. Actually kasi, pareho naman talagang may natutunan ako sa The Clash tsaka sa Tawag na Tanghalan. Ako, amateurista kasi ako. Amateurista ako before ako sumali sa Tawag ng Tanghalan. Iba yung amateurista sa professional singer. Sa amateur, nakikiayon ka sa lahat. Kung anong standard ng contest talaga. Pag professional ka, kaya mo na yung sarili mong style eh. Nalalagay mo na sa performance mo yun. Sabi ko sa Tawag ng Tanghalan, di naman ako biritera kasi, pero nakikijoin talaga ako ng birit eh. Kasi yun talaga yung standard ng Pinoy. Pag di ka bumibirit talaga. Sadly, yes. Yes. Kaya nga sabi, di ba nila, parang ako-compare nga yung performance ko dito tsaka dun sa Veiled kasi bakit Pero, sa Tawag ng Tanghalan, nag-grow ako as a singer na parang, paano ba? Ang dami ko rin natutunan sa Tawag ng Tanghalan nun eh. Pero, I think mas na-explore ko yung musicality ko sa The Clash. Kasi sa The Clash, gusto nila ng sarili mong sound. Dapat kung ano talaga ikaw, kunyari ako as Arabel, dapat yun yung mapakita ko, hindi yung gusto lang marinig ng tao. So, pareho namang naka-apekto sa growth ko yun as a singer, yung Tawag ng Tanghalan at The Clash. Pero syempre, mas naging broad ako sa The Clash talaga. But all part of your journey, I'm sure. All part of the process. Yes, of to course. to Grateful be ako the champion pareho. that you are now. Mm-mm. So my next question is it super different ba talaga when you're the grand champions to compare you're like Wow. to the first runner-up? First runner-up. Bilang naranasan nyo na. Siguro, sa akin, paano ba? Kasi, pag may achievement ako nangyayari, hindi ko siya ma-process agad. Although kahit nga completely na-process ko na parang, title siya for me. Pero yung feeling kasi na yung manalo, parang nakaka-overwhelm siya na, lalo na sa akin, sa ang daming runner-ups na nangyari sa akin, parang, ang iba siguro sa feeling yung matawag ka na, si champion. Pag, yung parang, champion na ako. Champion yan. Kasi dati, ito yung nag-runner-up kay ito yung kaninong season ka? Ganon. Ganon, di ba? Yung pag tinanong, di ba? Medyo may point of comparison. Oo, na, yung parang, yes. tawag dito, tatanungin ka, pangalan. Ikaw yung di ba? Ikaw yung kalaban ni Gets yung ko ganon. yun. Oo. Ganon yung nangyayari. So ngayon parang, si Nag-champion. nag-champion. Parang, kabugera. After ilang taon, no? Pero, yun yung
iba sa feeling siguro talaga Sense of kasi. fulfillment. Yes, nakaka-fulfill siya na hindi mo in-expect mangyayari. And to do it pa in Korea, to a Yes. place na ano. Diba? Nakapagpasyal-pasyal naman kayo doon. Nakapasyal naman, pero hindi kasi makapag-enjoy masyado. Kasi syempre competition yung kabado. pinunta mo dun eh. Oh. So is there anything memorable or anything na sa tingin nyo masayang ikwento sa audience natin about anything that happened in Korea? Maybe it not be related to Veil Cup. Parang nung mga nag-enjoy kayo doon, nag-aliw-aliw lang kayo doon. Anything interesting that happened? Sa akin siguro, like, ako personally, never akong umalis na kagala without anyone. Lagi mo kasama. Lagi kong kasama friends, family. Kaya yung Korea talaga, first out of the country ko yun. Tapos, general? yes, in First, general. oh. Tapos first na umalis ng mag-isa. Walang family, ganyan. Walang friends na parang sobrang noong time na yun, doon ako nag-birthday, doon ako nag-Pasko, nag-New Year, lahat na lang ng mga special na okasyon. First time ever na ako lang lahat mag-isa. Sabi ko nga, nung birthday ko, umalis ako mag-isa. Kakall ko yung parents ko. Sabi, uy, sige, maggala ka dyan, ganyan. Ayun. Nagagala ako mag-isa, pero parang, alam mo yung na-enjoy mo, pero hindi totally. Kasi wala sila. Kasi, oo, tas mag-isa lang. Mas gusto ko kasi nang may kasama, mas nag-enjoy ako. Alam mo Siyempre, mas yun, masaya naman oo. talaga pag may kasama. Ay, Sa buhay, Na ako yan ah. sa lahat ng mga bagay, pati sa pagkanta. oo. Di ba? Kasi sabi mo Valentine's yung pag-uusapan. Nasaan na yung Oh, Valentine's? actually, yung first question lang yung Valentine's. Ah, okay. Oo. Ay, Ginulat ko lang siya. Oo. At Ang bukas. galing. So ito nga, mabalik na tayo doon. Ano gagawin niyo bukas? Siya yung naghihintay na tanungin natin si Mark. ano yung gagawin mo bukas? Mukha nga. Hintay na siya na tanungin siya eh. Yes, Veil Cup champion ka, pero mukhang mas champion siya. Oo. Oo. Ayan. Heidi. Diyos ko. Tilian. Wait, Grabe. Fantasy. Fantasy ko lang naman, Fantasy. ko lang. Bakit? Anyari? Bakla kasi nga nag-hike kami, kasama ko yung crush ko for 8 years. Aha. So parang bago mag-Valentine's, talaga mo namang napurnada na ang puso ni Bakla. Pero hindi kami mag-jowa ha, parang fantasy ko Hindi lang naman kami siya. nag-isip na magjowa kayo. Huwag ka mag-alala. Pakisabihan mo. Ba't mo sinira yung fantasy? sorry. Yes, niyaya ko din siya mag-hiking para ganahan talaga ako sa buhay talaga. No? So siya yung nasa harap mo. Ha? Siya na yung nasa harap mo. Yes, So siya yes. yung inipilit mong akatin. Uy, over! I mean like, Totoong kinikilig ang bayot. Pilit gapangin. ano nangyayari dito? So, yun yung Veil Cup ko kasi talagang tinakpan yung mukha. Charing. Oo. Ihuli na natin to. Ako siguro magtatrabaho na lang ako. Wow. Work na lang siguro. Ikaw ba? Ay, inggitin ko yung sarili ko sa park. Ganon. Ganun lang. Oo. Oh, eto na. Ikaw na. Ikaw, Bilang champion ng Veiled Cup, Hmm. anong ipapanalo mo bukas? Since na ipanalo mo na yung Pinas, Oo. sarili mo naman. Sarili mo naman. Anong plano mo bukas? Kung magre-rest ang person, kakauwi lang. Dahil nga siya ang iyong pahinga. Ang galing! Ang galing-galing talaga! Yes, galing! Ang galing! Champion! Champion! Ra, Kasi ra, nga, ra. just rest. Ayun. Nabilaukan ako dun. Just Just rest. for Tama. Valentine's. O, palakpakan na tayo. Palakpakan. Arbel de la Cruz, mga ka-trigger, champion ng Veiled Cup Korea and champion din pagdating sa pag-ibig. Yun! Talaga mukha, Biglang talaga. tumahimik. Biglang tumahimik. O, Bakit ang palakpakan, pag-ibig palakpakan. no ko sa pamilya, sa friends? Ito Tama. naman si ano eh. Nakatingin lang ah. Oo, tama. Congratulations. Yes, We're so proud of you. Thank you so Thank you so much for representing the Philippines. Yes. Actually, all of you guys, Kati si Kuya Garrett, you guys did so great. Thank you so much, guys, for all that you did to raise
Our flag. our flag, ang bandera ng Pilipinas. Palakpakan naman tayo, palakpakan tayo. Yeah! And ito naman, parting thoughts naman para sa ating mga ka-trigger dyan. Kasi bilang kayo mga kontesera, ganun, at mga singers, ano namang message nyo at advice nyo sa lahat ng mga singers natin nanonood na mag-uumpisa pa lang sa pagka-contest? Because I know it's gonna be a long journey for them. Siguro, para sa akin, based sa naging journey ko, wag lang talaga mawawalan ng pag-asa, lalo na kung pangarap mo talaga. You have to be determined, lalo na kung gusto mo yung isang bagay. May mga points talaga in life na mawawalan ka ng pag-asa, lalo na pag hindi okay yung nangyayari. Pero hindi naman all the time ganun lang. You just have to believe. Kasi, yun nga, timing lang talaga yan. Tsaka, paniniwala mo sa sarili mo. Once talaga na, kasi hindi lahat ng tao maniniwala sa'yo eh. So, sino bang unang-una na taong kailangan maniniwala sa'yo na kaya mo? Ikaw din. So, you have to believe in yourself. You have to keep on going. Kasi hindi mo tiyak kung ano yung mga pwedeng mangyari sa buhay. Siyempre, kung hindi man mangyari kung ano yung gusto mo, pero at least, pag binalikan mo, wala kang regret. Yun talaga. So, just keep on doing what you want. Pero syempre, also believe in yourself. I'll just piggyback from what Ara said siguro that loss is not rejection, it's just redirection. So, just pivot, find kung saan ka ba nililid. Ayun. Amen. So just keep doing what you're doing, just believe, and just And just rest. rest. Ayun. Just keep swimming. Yes. Congratulations. Thank you so much. Thank you so Thank much. you. Thank you, Arabelle. Ara, congratulations! Congratulations to you. Grabe, ang galing-galing mo. Ang lupit, ang lupit. Maraming salamat. Kaya naman kausapin mo na mga ka-trigger natin sa pa namin makikita, sa pa namin aabangan. And what's next for our champion? Ayan, syempre, All Out Sundays, every Sunday. Ayan, sa social media accounts ko, you can follow me, Arabelle de la Cruz, para, yun lang, updated kayo sa kung ano mga susunod na kaganapan natin sa live. And maraming salamat for having me here. Again, actually, I'll have you Yes, again. again. This is the second Thank time you we've so had you. much. Thank you so much. Yes. And thank you rin syempre sa Vault. Please visit them, Tito's Latin Barbecue and Brew dito sa Green Hills. Mapapanood nyo ulit kami next Friday ulit, 7 p.m. And please catch us on our ATM YouTube channel, Apple Podcasts, Spotify, Audible, and ATM's official Facebook page. And please don't forget to rate 5 stars on Spotify and follow our official TikTok account that's triggered_ATM. And mapapanood nyo rin kami sa Kapuso stream. That's every Sunday, 3:15 p.m. That's another episode, and we'll see you guys. Bye, mga ka-Trigger!